Philippine Coast. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natuntun sa Batangas ang kuta ng mga dumukot sa isang negosyante sa Parañaque. 12 ang arestado, kabilang ang 6 na Chino. Bukod sa pera at baril, nakuha rin sa kanila ang ilang uniforming pampulis at pang-security guard. Nakatutok si June Veneracion. Armado ng matataas na kalibre ng baril, pinasok ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang safe house umano ng mga kidnapper sa Batangas. Hindi na nakaporma ang mga kidnapper. Bukod sa mismong safe house, ay may mga inaresto pa sa follow-up operation sa Metro Manila at Cavite. 12 lahat ang hinuli, kabilang ang 6 na Chinese. Nakuha sa kanila ang mga baril at higit 1 milyong piso at mga uniforme umano ng pulis at security guard. Nakita rin po doon isa-isa sa mga sasakyan bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na pulis. At ating po sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating pong nalaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. July 1 ang dukutin umano ng mga sospek ang negosyanteng biktima sa Parañaque City. Pagkatapos ay itinago siya sa safe house sa Batangas. 12 araw pagkatapos i-report ang insidente, naglunsad ang operasyon ng PNP AKG. Nakapagbayad na daw ng 1 milyong piso ang pamilya ng biktima pero hindi pa rin pinakawalan. We were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanila munang uunahin na titirahin bago nila kukunin. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Nahulihan ng mahigit 300 milyong pisong halaga ng shabu ang 2 Pilipinong galing Canada. Inaalam ng mga otoridad kung magkasabwat sila bagaman magkahiwalay silang dumating sa NAIA. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nag-iiyak at nagsisigaw ang 2 magkahiwalay na nahuli sa NAIA 3 kahapon sa isang araw. Parehong nakita ng iligal na droga ang 2 na kapwa mula Canada. Ayon sa mga otoridad, unang dumating ang lalaki alas 11 ng umaga. Yung passenger from Canada, nag-connecting flight po ito via Hong Kong, then from Hong Kong to the Philippines. Nung pagdaan po ng luggage doon sa X-ray machine po ng airport, it was detected for suspicious indication. Nung meron hong indication doon sa X-ray machine, pinadaan natin yung ating K9 unit doon, nag-sweeping, umupo yung aso. So that's another indication na most likely may nilalaman na illegal na droga. Nasa 20 kilong shabu ang nakuha umano sa bagahe ng lalaki. Nakatumbas ng 140 milyon pesos ang halaga. Alas 2 ng hapon naman nang dumating ang babae may bagaheng nahulihan ng 24.2 kilo o 164.7 milyon pesos na shabu. Tinitingnan ng mga otoridad kung may ugnayan ang 2, lalo't pareho umano ang packaging ng mga illegal na droga. They both came from the same airlines, the same airport of origin, same port of destination. Could it be related? There is a possibility, ma'am. There is a possibility, and that is the angle that we are looking into. Pareho silang nanggaling sa Canada. Inimbestigahan natin ngayon kung ano yung relationship ng dalawa, kung saan po sila dumaan. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung saan galing ang mga nasabat na droga at kung anong grupo ang nasa likod dito, pero tiyak daw na hindi ito basta-basta. Hindi pa natin masasabi kung ito'y galing sa Golden Triangle, the volume. Mukhang may malaking involvement ng sindikato rito na malaki na. Patuloy na inimbestigahan ang insidente. Kanina, sinampahan na ng reklamong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News,
Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Nawasak ang mga struktura ng ilang beach resort sa Zambales matapos mauka ang kinatatayuan nilang pwesto sa dalampasigan kahit walang bagyo. Ang kanilang sinisisi, dredging o pagkuha umano ng buhangin ng ilang barko tuwing gabi. Ang tugon ng munisipyo sa pagtutok ni Oscar Oida. Giba-gibang mga istruktura ng mga resort dito sa Barangay Liwliwa sa San Felipe, Zambales ang dinatnan namin kaninang umaga. Ang gusaling ito, itinali na lang para di tuluyang mabuwal. Ayon sa resort owner na si Erwin, mangiyak-ngiyak umano siya nang tangayin ng alon ang aabot sa 7 cottage na kapapatayo lang niya. Ang bilis. Kumbaga in a matter of 3 hours ang kinakain 10 meters patras. Kinain na ng dagat yan. Target daw sana niyang mag-opening ng resort ngayong Agosto pero mukhang mauudlot pa raw ito. Ilan sa mga resort owner na nakausap namin, mga dating OFW, isinugal sa pagpapatayo ng resort ang naipon sa pagtatrabaho sa kagustuhang makita ang bunga ng kanilang paghihirap. Pero ang pangarap gumuho sa isang iglap. 45 years na sa abroad. Sumugal ako dito. Pagkatapos gano'n ang mangyayari. Dati meron kayong mga regular employee, nakiusap na lang muna kami sa kanila na on-call na lang sila. Yung pa isa impact. Siyempre, meron din kanya-kanyang buhay yun. Naawa din kami sa kanila. Kaya lang wala kami magagawa eh. Sa loob ng 17 taon, ngayon lang daw ito nangyari. Partida, wala pa umunong bagyo yan. Ang sinisisi ng mga taga rito. Dredging kasi ilang barko yan tuwing gabi ang kinukuha dyan na puno yung buhangin. Siyempre lumalalim yan. Ang alam ko 40 meters yung lalim yan eh. Natural pagka yan ay kinunan mo tapos umalon, kukunin yan, pupunan yon. 24/7, 2 taon. Ganyan na ginawa. After that, yun na. Ayan na, gumano niya. Yung dati naming beachfront namin na yung bang namin ng mga 70 meters, ngayon 10 meters na lang. Batuhan pa. Ayon sa mayor ng San Felipe, tanging mga eksperto lang daw ang makakapagsabi kung ano ang sanhi nito. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat daw tandaan na dati naman talagang bahagi ng karagatan ang nasabing barangay. At kaya lang umano nagkalupa dito ay bunsod ng akrisyon at buhanging binagsak sa lugar sa pagputok ng bulkang Pinatubo. Sa aking pananaw, ang action ng sea is a continuous erosion and accretion. Accretion, pag maraming buhangin na ini-spread out sa coastal, madadagdagan yung aming coastal. Erosion, kung wala nang nadadagdag na buhangin but instead nawawash out ng buhangin towards the sea. It's a continuous phenomenon. Accretion, erosion, accretion. Dagdag pa ni Mayor, bago pa man daw nagsimula ang dredging, may nangyari ng kaparehang insidente. Even before nag-start yung dredging dyan sa Santo Tomas River, that was December of 2023, if I remember correctly, meron na pinadalang letter ang DNR dun sa isang structure dyan notice of violation, notice of I think instructed pa sila to leave the coastal area. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na umano ang pamunuan ng San Felipe sa mga eksperto sa kung ano ang pinakamainam na hakbang para masolusyonan ang problema. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Isinabak na sa pagsisid sa Taal Lake ang isang remotely operated vehicle o ROV na gagamitin sa paghahanap ng mga nawawalang sabongero. Live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Rafi Tima. Rafi! Email ito nga ang unang araw ng paggamit ng Philippine Coast Guard sa kanilang remotely operated vehicle o ROV sa kanilang paghahanap nga sa mga labi ng mga missing sabongero.
Tulad sa mga technical divers ay problema na rin ng ROV yung limited visibility dito sa ilalim ng Taal Lake. Lula ng isang malaking bangkang pangisda, pinuntahan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ang boyang inilatag kahapon malapit sa lugar na nauna nilang sinisid. Dala nilang remote-operated vehicle o ROV na kayang mag-dive hanggang 1,000 talampakan o katumbas ng 3 Eiffel Tower at pwedeng tumagal ng ilang oras sa ilalim ng tubig. Matapos ang kalahating oras na pre-dive check, ibinaba na nila ang ROV pasado alas 8 ng umaga. Bagamat patingkad na dilaw ang kulay ng ROV, ilang talampakan pa lang halos hindi na ito makita. Matapos ang ilang adjustment, tuluyan ng pumailalim ang ROV para simulan ng evaluation at assessment dive. Ayon sa PCG, gusto kasi nilang matiyak kung gaano ka-epektibo ang ROV sa kondisyon ng Taal Lake na lubhang maburak. Dahil gumagamit ito ng maliliit na LSC o thrusters, madaling mabulabog ang burak na posibleng lalong magpalabo sa tubig. Ngayong araw nakatatlong dive ang ROV sa kabila ng pagsama ng panahon ngayong hapon. Hinihintay pa natin ang impormasyon mula sa Philippine Coast Guard kung ano yung naging dive profile ng kanilang ROV kanina, kung gaano kalalim at gaano katagal yung bawat dive at kung kumusta yung visibility nito. May dalawang malaking LED lights naman ng ROV pero kapag maraming silt o dumi, mahirap ding makakita yung camera nito. At patuloy tayong nakantabay sa pinakahuling impormasyon mula sa PCG. Yan pa rin ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Kaugnay na balita, posibleng mula sa balakang ng tao ang isa sa mga butong naiahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensics Group. Pero malaking hamon pa ang pagkuha ng DNA sa mga buto dahil sa matagal nilang pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Nakatutok si Ian Cruz. Isa sa mahigit 70 buto mula sa Taal Lake na hawak ng forensic group ng PNP sa Camp Crame. Ang butong ito na may habang 8 pulgada sa itsura at istruktura. Ipinapalagay ng PNP Forensic Group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na indicate na nasa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa iisang tao lang ang na-turnover ng mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso ng pagdaraanan ng mga buto bago makuha na ng DNA profile. Sa ngayon ay pinapatuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Total nila sa buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA fingerprint po, lahat po yan yung at ang pati ng katawan ng tao, practically. Pati libag mo, pati sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak na mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula nang kuhanan ng DNA sample nitong Biyernes hanggang kanina. Naisip ko po yung kung totoong ginawa ng hirap na pinagdaanan ng anak ko na halos sa kagat ng lamok ayo kung padapuan yung anak ko. Tapos, yung naisip ko po yung pagkitil na ginawa nila sa buhay na pinahirapan nila ng ganun. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magmatch sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo.
Hindi aalis sa Taal Lake ang 4 na team ng forensic group hanggang kailangan sila roon dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ito ng Philippine Coast Guard sa lawa. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabongeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tetestigo na rin sa kaso ng missing sabongero ang lalaking nahulikam na nag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Ayon yan kay Dondon Patidongan na nagsabing tauhan niya ang nasa video. Yan ang aking tinutukan, eksklusibo. January 14, 2022 nang magkakasabay na nawala matapos magsabong sa Santa Cruz, Laguna ang magkakaibigang sina Ferdinand Dizon, Manny Magbanwa, Mark Fernandine at Melbert John Santos. Kabilang sila sa 34 na nawawalang mga sabongero. Higit 2 oras ang lumipas matapos na iulat silang nawawala. Nakuhanan ng CCTV ng isang bangko sa Lipa City, Batangas ang lalaking ito na nagwi-withdraw sa isang automated teller machine. Sa investigasyon ng PNP, ATM card daw nang nawawalang si Melbert John Santos ang gamit ng lalaki. Ayon sa dokumentong nakuha ng pulisya sa bangko, nakapag-withdraw ng kulang 30,000 pesos sa 4 na transaksyon ng lalaki mula sa account ni Santos. Kung ma-identify po natin itong nag-withdraw sa ATM, siya po ang magbibigay liwanag dito sa investigasyon na to kung bakit po napunta sa kanya yung ATM ng isang biktima. Ngayon, matapos ang mahigit 3 taon, sa pamamagitan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, nagkaroon ng linaw kung sino ang lalaking ito. Yung nag-withdraw na yan, tao ko rin yan. Isang witness ko rin yan. Close in, security ko yan noon. Saka ko na ilabas yan pag kinakailangan. Naniniwala si Patidongan. Malaking may tulong yan, gawa yung itim na yan doon sa isang missing sabongero. At ang masama niyan, inutusan lang yan ng isang tao ko rin. Siya ang kumuha ng ATM bago mawala yung missing sabongero. Inutusan siya nitong tao na ito para ano? Para mag-withdraw. Nanawagan si Patidongan sa iba pa niyang mga tauhan na lumantad na. Kabilang sa kanila, ang 2 lalaking nakuhanan ng video na bumibitbit sa isa pang nawawalang sabongero na si Michael Bautista sa isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Yung sila at saka si mga tao ko lang din yan. Ang masama lang, nakuhaan sila ng video at todo tanggi at ginamit pa sila ni Mr. Atong Ang na mag-witness against sa akin dahil ako ang tinuturo nilang mastermind. Nabuhayan ng loob sa mga development na ito ang kaanak ng mga nawawala, lalo na ng ama ni Melbert. Dati na kasi silang umasa na malilinawan ng investigasyon ng matrace at ma-recover ang cellphone ng anak. Pero hindi raw ito umusad kahit pa natukoy umano ng mga investigador na ibinigay sa sibilyan ng isang pulis ang cellphone ng biktima. Buti lang daw sa pagtatanong ng investigador na itanong daw kung anong pangalan ng pulis. Ano kinalaman ng pulis, Kuya Lambert? Eh di syempre, di ang lumalabas. Kasi yun ang nagbigay doon sa bata. Pulis ho ang nagbigay sa bata? Kasama sa iimbestigahan ng NAPOLCOM kung sino sa mga pulis na kinasuhan ni Patidongan kahapon ang gumawa nito. Sana lang talagang magtuloy-tuloy at talagang may magiging linaw ito sa mga nangyayari ngayon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Pineke at dinoktor umano ang police report para pagmukhaing may kaugnayan si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles sa California noong Marso. Iginiit yan ng Malacanang at sinabing gawa-gawa ito para siraan ang unang ginang. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa briefing kanina, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso.
Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang first lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro ang mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang ginang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang 12 sa 18 pulis na inireklamo ni Dondon Patidongan dahil sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Kabilang sa idinawit ang isang retiradong hepe ng NCR Police Office na itinanggi ang alegasyon. Nakatutok si June Veneracion. 18 pulis ang inireklamo sa NAPOLCOM ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng mga bisig sabungero. Pero ayon sa NAPOLCOM, 6 dito ang na-dismiss na sa serbisyo. Puro grave misconduct, grave offenses. Meron pa isa, robbery and attempted extortion. Robbery and robbery extortion. May grave neglect of duty. Halo-halo. Sa madaling sabi, ang what they have in common is that they are dismissed from the police service. Dahil wala na sa serbisyo ang 6, 12 pulis na lang ang pinadalhan ng summons ng NAPOLCOM. Meron silang 5 araw para sagutin ang reklamo ni alias Totoy. Kailangan po sila mismo ang mag-file ng kanilang mga counter affidavits dito. Pag hindi po sila sumagot, deemed waive po ang kanilang pagsagot. Sa pagharap kahapon ni alias Totoy sa NAPOLCOM, idinawit din niya si retired NCR Police Chief Jonel Estomo. Ngayong araw, maring itinanggi ni Estomo ang paratang. Nakahanda raw siyang maglabas ng ebidensya para linisin ang kanyang pangalan. Dahil daw sa ginawang paninira sa kanyang pagkatao at reputasyon, inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kaukulang kaso laban kay Patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamong pulis. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang trust rating ng matataas na opisyal ng gobyerno batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Nakatutok si Maki Pulido. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS na kinumisyon ng Strat-Based Group, 48% ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas mataas yan ng 10 percentage points kumpara sa 38% noong Mayo. 61% naman ang nakuhang trust rating ni Vice President Sara Duterte nitong Hunyo mula sa 60% noong Mayo. Si Senate President Cheese Escudero, 55% ang nakuhang trust rating mula sa dating 47%. At 34% naman ang trust rating ni
ni House Speaker Martin Romualdez, tumaas din yan mula sa 26%. 1,200 Filipino adults ang sumagot sa survey na isinagawa noong June 25 hanggang June 29. Tinanong ang respondents kung gaano kalaki ang tiwala nila sa apat na pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Dream project kung ituring ni Barbie Fortes ang beauty empire dahil sa tema nitong women empowerment kasama ang iba pang powerful women sa cast. Kabilang dyan ang isa sa pinaka-close niyang artista na si Kylene Alcantara na nag-share ng kanilang bonding off-cam. Makichika kay Nelson Canlas. So just saying, yes, may plano ko na para sa kanila. Matinding tarayan as the plot thickens sa beauty empire. Hindi lang abilidad sa pag-arte ni na Barbie Fortesa. Wag na wag mo kong sasaktan! Kylene Alcantara. You're a wolf in sheep's clothing! Dagdagan pa ng strong female aura ni na Rufa Gutierrez. Wouldn't you be more comfortable at home kaysa makita mo yung kagandahan ko this morning? Gloria Diaz. I'll do what I want with my money. Isay Alvarez. At marami pang iba. This is truly a celebration of women power. A memorable project for me kasi also one of my dream projects is a woman-centric type of project, whether it be in film or TV, ganyan. Something that would really encourage women empowerment. At napatunayan ko yun lahat at nakukuha ko yun lahat sa Beauty Empire. Grabe lang yung energy sa set. Ang dalawang magkalabang bida, best friends ngayon in real life. Hindi maitago ang mutual admiration ni na Barbie at Kylene sa isa't isa. Ngayon ko lang siya nakatrabaho sa isang teleserye. Nakakatrabaho ko na po siya dati sa All Out Sunday. So sumasayaw na kami together, nagsispills na kami together. Pero ngayon ko lang siya na-experience as an actress. At masasabi ko na she's very delightful and generous. And she's very genuine when it comes to giving emotions sa eksena. Marunong siyang magtimpla ng eksena. Yes, oo. At saka malalim. Malalim yung hugot niya bilang aktor. Matagal na rin kasi kami magkaibigan ni Barbie. Ever since I started in GMA. 2018 po. Sunday Pinasaya pa lang. Tsaka si Barbie naman po, madali talaga siyang pakisamahan. Ever since po na nag-start ako sa GMA, I really want to work with her. And right now, I have the privilege of working with her. So, ang sarap po sa pakiramdam. As in, idol ko po. At lagi ko naman sinasabi yan kay Barbie kapag nagkakaisa na pa rin kami. Hanggang ngayon, may onting kaba pa rin at may nginig pa rin sa baba kapag ka-eksena ko si Barbie. Kasi napakagaling po ni Barbie. Pag titingnan ka pa lang niya, iba na. Kahit daw explosive ang mga eksena, they have a funny and happy set. Kylene shares their favorite bonding sesh ni Barbie sa likod ng camera. Lagi po siya nauuna at laging may kape agad ako. Kapag darating sa set, Mari, ayan na yung kape mo. Sabi ko, Mari, you're so sweet. Ganyan. Pero yun po talaga, yun po yung favorite namin na bonding moment. Kape-kape. Running na rin. Yeah, running. Kala mo talaga, magaling ako. Diba? Magandang start yan. Magandang start. Pero na-enjoy mo? Of course. Pero syempre po nahihirapan ako ngayon. Pero, si Barbie din ang mentor mo. Malaking parte na talaga si Barbie ng buhay ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Aabot sa 6.793 trillion pesos ang halaga ng National Expenditure Program o planong gastusin ng gobyerno sa 2026 na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagya itong mas mataas sa 6.326 trillion pesos na national budget ngayong 2025. Ayon sa Department of Budget and Management, pinakamalaking bahagi ng pondong hinihingi ng ehekutibo sa Kongreso ay mapupunta sa mga programa at proyekto ng gobyerno na aabot ng 2.639 trillion pesos. Halos 2 trilyong piso naman ang ilalaan para sa sweldo at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno, kabilang ang paglikha at pagpuno sa mga bakanteng posisyon sa government service. 1.296 trillion pesos naman ang mapupunta sa capital outlay o pagpapatayo ng mga priority infrastructure project.
Nakatakdang isumite ng Pangulo ang hinihingi nitong budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang pagbubukas ng regular session sa July 28. Mga kapuso, may bagong nabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,040 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. May tsansa itong maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Sakaling matuluyan, tatawagin itong bagyong Krising. Ayon sa Pag-asa, maaaring lumapit sa kalupaan ng nasabing sama ng panahon. Sa ngayon, ramdam na ang direktang epekto niyan sa ilang rehiyon kasabay ng patuloy ring pag-iral ng habagat. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng pag-ulan sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas, pati sa western at northern portions ng Mindanao. Mas maulan na sa hapon at halos buong bansa na ang malawakang pag-ulan. Heavy to intense rains ang dapat paghandaan gaya ng posibleng maranasan sa northern at central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang lungsod bukas, babala ng Pag-asa. Maging handa sa maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na araw dahil sa LPA na posibleng maging bagyo at habagat. Estado sa umano'y pamimeke ng mga plaka ang 4 na individual sa Bulacan. Babala ng mga otoridad, hindi yan dapat tangkilikin, lalo tiniyak ng Land Transportation Office na wala ng backlog sa mga plaka. Nakatutok si Joseph Morong. Halos isang dekada nang hinihintay ni Mang Virgilio ang plaka nila. Takaw sita kasi. Diba, ilang years na. Kaya na magkabisong may plaka na sila sa wakas nang i-check niya ito online, dumiretso siya sa main office ng LTO. Isa si Mang Virgilio sa lampas 5 milyong mga Pilipino na nag-aabang ng kanilang mga plaka simula pa noong 2014 na ayon sa Transportation Department ay natapos na nilang gawin. So kung titignan niyo po sa new plate number, ang nakalagay na po is yung official plate niyo. Pwede niyo na po siya ikabit. Sa mga nag-aabang ng plaka, maaaring malaman ang status sa website na ltotracker.com/delivery. Isusulat lamang ang plate number kung change plate ito o MV file para sa mga bagong sasakyan. Doon niya makikita kung nasa district office na ito ng LTO o hawak na ng inyong mga dealer. Nasa eGov.ph app din ito kung saan pwedeng magbayad. Pwedeng ipa-deliver sa inyong bahay o sadyain sa LTO office sa pamamagitan ng pagsiset ng appointment sa app. Available na. I-distribute na lang ngayon sa mga district offices. In the next few months, target ma-deliver lahat ng plaka sa mga LTO regional office sa Oktubre. Dito sa plate making plant ng LTO sa Quezon City sa main office, naka-empake na yung mga na-delay o nabalam na mga plaka ng mga sasakyan. Halimbawa, dito, Region 4A, 2015-2017, ibig sabihin, 10 years ago pa niya dapat natanggap yung kanyang plaka, pero sabi ng LTO wala ng backlog, i-deliver na lang ito sa Region 4A at pwede nyo nang hanapin sa LTO Tracker yung status ng inyong mga plaka. Kaya sabi ng DOTR, lalong walang dahilan para magpapeke pa ng mga plaka tulad ng nahuling ginagawa ng 4 na tao sa Bulacan. Ang ginagawa nila mas makintab at hindi gumagana ang QR code kumpara sa matte na original na plaka. Yung size medyo mas maliit ito, napansin nyo? Pinaka-importanting security feature na hindi nila magagaya at madadaya yung QR code. Nakumpiska sa kanila ang ilang mga makinang pampeke ng plaka, naharap sila sa reklamong syndicated illegal production of plates. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tumangging mag-aay ng plea si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves kaugnay ng isang kasong murder na isinampa noong taong 2019. Ayon sa kanyang abogado, kini-question pa kasi ng dating kongresista ang paraan ng pagbabalik sa kanya sa bansa mula po sa Timor-Leste. Dahil sa pagtanggi, ang korte na nagpasok ng not guilty plea para kay Teves. Paglilinaw ng kampo ni Teves, wala itong kinalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Anila, ibinasura na ito ng Justice Department at muli lamang binuhay. Lumalago man ang ekonomiya ng Pilipinas, sinabi ng World Bank na hindi sapat ang bilis nito para matamo ang target na wala nang mahirap pagsapit ng taong 2040. Dagdag ng World Bank, kailangan pa ng mga reforma para tuluyang masugpo ang kahirapan at mas maramdaman ng marami. Nakatutok si Maki Pulido.
Noong 2020, nakipagsapalaran si Edward sa Manila para maghanap ng trabaho. Mula noon, pagko-construction na ang ikinabubuhay niya. Sobrang hirap. Dugo pawis yung puhunan, ma'am eh. Isa si Edward sa bilang ng World Bank na nakahanap ng trabaho mula noong 2010. Resulta raw yan ng mabilis na paglago ng ekonomiya mula 2010 na nakapaglikha ng 11.7 million na dagdag na trabaho. Dahil sa mga nalikhang trabaho mula raw 2010 hanggang 2023, mas lumago ang real income ng 40% sa pinakamahihirap kumpara sa 20% ng pinakamayaman. Susi raw dyan ang paglipat mula self-employment na kalimitan ay sa sektor ng agrikultura sa wage jobs o may regular na sweldo tulad ng manufacturing at construction. Sa bilis daw ng paglago ng ekonomiya ng bansa, isa sa pinakamabilis na paglago sa East Asia, hindi na raw talaga matatawag na sick man of Asia ang Pilipinas. When you look at the Philippine growth and job creation performance, you see three distinct periods there. Growth accelerated from an average of 2.8% in the decade before the Asian financial crisis to 4.4% between crisis to 5.2% post the global financial crisis, post-2010. Kung lumalago man ang ekonomiya, sabi ni Edward, hindi niya ramdam yan. Matinding pagtitipid daw ang kailangan niyang gawin para pagkasyahin ang kakainin sa bawat araw. Dati na lang mayaman mo, siguro makasama dun. Kasi di naman po kami mayaman mo eh. Para makasama dun. Sabi ng World Bank, sa average na 5.2% na paglago ng ekonomiya, hindi pa rin ito sapat para maabot ang target ng gobyerno na wala nang mahirap sa taong 2040. Kailangan pa raw ng mga reforma tulad ng maayos na mga polisiya para hindi mahirapan ang mga mamumuhunan at suportahan ang mga maliliit na negosyo. Kung sakali, maaari pa raw mas lumago ang ekonomiya para maabot ng Pilipinas ang high income threshold sa taong 2050. Hinihingan namin ng komento ang gobyerno kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Para iwas suspetsa, nagbibigis rider umano ng isang ride-hailing app ang dalawang nasakoteng hold-upper sa Makati. Nahulihan pa sila ng baril at granada. Nakatutok si Dano Tingkungo. Sa kanto ng Ayala Avenue at Camagong Street na corner ang riding in tandem na ito ilang sandali matapos mang-hold up ng tindera sa Malugay Street ng Barangay San Antonio alas 4 na madaling araw. Naglalakad na pauwian nung nakita siya nung mga suspect at kinuha yung kanyang cellphone. Paano kinuha yung cellphone? Tinutukan, hinablot, sabay takbo na yung ating mga suspect. Pero nagsisigaw ang biktima kaya narinig ng nagro-rondang Tactical Motorcycle Rider Unit ng pulisya na agad humingi ng backup. Saktong may operasyon ng Intelligence Section ng Makati Police sa Camagong Street. Around 3 to 4 minutes na habol ng mga operatiba natin yung suspects. Positibong itinuro ang mga inaresto ng biktima. Na-recover din sa mga suspect ang tinangay na cellphone bukod pa sa 2 baril, granada at damit na may naka-imprentang logo ng isang ride-hailing app. Pero lumabas na hindi sila konektado sa app. Maring modus nila yan, to make it appear na sila legitimate drivers, para makalusot siguro sa mga checkpoints. Sasampahan sila ng reklamong robbery at illegal possession of firearms and explosives. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na ayon sa mga pulis ay umaming nasangkot na sa ibang nakawan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungo, nakatutok 24 oras. Ipinanukala sa Senado ang total ban sa online sugal. Damay na riyan pati mga kasalukuyang lisensyado ng PAGCOR. Pero sabi ng PAGCOR, malaki ang nalilikom dito ng gobyerno. Nakatutok si Jonathan Andal. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng bus driver na hindi umano maayos magmaneho dahil isinabay ang pagsusugal online. Pero nababahala pa rin si Senador Raffy Tulfo sa pagkalulong ng marami sa anyay epidemya ng online sugal. Paano kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya, na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, nitong online gambling. That's why I'm filing a bill na total stop
hindi yung regulated. Lahat, pati accredited ng PAGCOR, kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa? Dahil damay pati legal na online gambling, tingin ni Tulfo, may malalaking taong haharang sa panukala. Habang wala pang batas, kinakalampag muna niya ang PAGCOR. Nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. And sana magkaroon muna ng moratorium. May utos na ang PAGCOR na tanggalin ang lahat ng billboard ng online gambling hanggang August 15. Pero ang dati ng posisyon ng PAGCOR, hindi total ban na sakop ang legal, kundi mahigpit na regulasyon lang. Ang sumisira sa online gaming industry ngayon, yung maraming illegal na patuloy na nag-ooperate. At ang masakit nito, they are operating from outside the Philippines. Ang tinatarget nila mga Filipino customers. Sa taya ng PAGCOR, nasa 100 ang mga illegal na nag-ooperate ng online gambling sa bansa habang 70 ang mga lisensyado. Babala ng 14 sa lisensyadong online gambling operator, hindi mapipigil ng pagbabawal ang pagsusugal ng mga Pilipino. Lilipat lang nila ang mga ito sa black market o sa mga hindi lisensyado na hindi mapananagot ng gobyerno. Sabi ng PAGCOR, malaki ang nalilikom ng gobyerno sa online sugal na umabot ng 50 bilyong piso noong nakaraang taon. Ang na-contribute po ng online gaming alone, hindi po ng PAGCOR, sa PhilHealth, meron pong kulang 6.5 billion pesos. Opo. Pero so kung atin titingnan, ma'am, sa 30,000 average, can you imagine ilang milyon yung ating natulungan sa pamamagitan ng license fees ng online gaming sa mga pasyente ng PhilHealth. Panukala ni Tulfo, para mapuna ng mawawalang kita sa online sugal, tanggalan na lang ng pondo ang mga GL o guarantee letter na ginagamit pandagdag bayad sa ospital ng mga nangangailangan at mahihirap. Itigil natin yung mga GL na yan. Ilan ba yung bilyon-bilyon yang galing sa GL? Di lahat. Ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Pasintabi sa iba, nagagamit ng mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. Ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan. Minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mistakes are lessons in disguise. Patunay sa kasabihang yan, si Rebea Mateo na nag-bounce back after ma-scam last year. Dahil sa sipag at tiyaga, nakabili at nakapagpa-renovate na siya ng bahay. Makichika kay Athena Imperial. Kailangan natin ipagpatuloy yung buhay, masakit man, but you know, there's still a lot of means for me to get my money back. So I'm still praying and hoping na sana mabalik. Matapos mabiktima ng isang investment scam last year, maraming lesson daw na natutunan si Sparkle Beauty Queen Rebea Mateo. Ang sipag at pagtitiyaga, dapat pinapartneran ng mas matalino at mas wais na pag-handle ng pera. Kaya 1 year after ng hard work, this time, I was able to buy and renovate my dream house sa Santa Rosa, Laguna. I need to start from scratch, but God is so good. tinutupad na raw ni Rebea ang pangarap nilang magkaroon ng sariling tahanan. Isa para sa kanyang mama at isa para sa kanya. Frustration namin nung maliit ako, para kaming no permanent address. We would transfer from one place to another kasi we can't afford to pay rent. Nag-hire daw siya ng interior designer para sa style ng rooms na gusto niya. Pero ang payo ng kanyang mama, maging praktikal sa house renovation. Dream house ko siya, kaya ako nag-work very hard sa showbiz kasi I want to achieve a lot of good things in life. So isa na to. Besiman sa showbiz commitments, may me time pa rin ang beauty queen actress. Shinare niya sa kanyang socials ang ilang snaps niya while in Bali. Sa kanyang Instagram posts, enjoy si Rebea sa kanyang spa time, food trip, and rest and relaxation by the beach. Soon, may mini reunion project siya with her Royal Blood co-star, Kapuso Primetime King Dingdong Dantes.
Pero I'm gonna have a special participation sa 7th year anniversary ng Amazing Earth. So aabangan nila kung ano yung mga ginawa ko doon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.